Guys, welcome back sa another video ko. Bago lang ako dito sa YouTube, nagbabaka sakali lang. Try ko lang din mag-upload ng mga alam ko, baka sakaling may makagusto. So ang gagawin ko ngayon guys is yung combustion chamber sa alcohol gun. Halos pare-parehas lang naman ang konsepto yun. Nai-improve lang. Kanya-kanya na lang tayo kung paano natin papagandahin yung baril natin, yung laruan natin. So ito yung gagawin ko. Pakita ko sa inyo. Ito yung kailangan. Tapos ko na to eh. Ito yung pump, tsaka yung tawag dito, alcohol tank. Ito yun. Tapos na yun, sasalpak na lang to dito sa chamber. Tapos na yun. Set aside ko muna yan kasi ang gagawin natin is combustion chamber. Ito yung gagamitin ko, 1 and 1/4 to eh. 1 and 1/4. Yung una kong ginawa, ito lang eh. Yung 1 inch pipe. Yung unang baril ko. Yan, ito yung gagawin ko. Ito guys, tip ko lang bago natin ilagay itong teka, sabihin ko muna pala yung mga kailangan natin. Itong 40 centimeters na 1/4, 40 inches yan. 40 centimeters pala. Tapos etong ginawa ko, gawa sa PVC to, ito yung magiging divider dito. Dalawa lang. Hindi mo kailangan ng marami. All goods na yun, dalawa. Ito mas maliit butas nung sa unahan. Tapos yung susunod mas malaki ng konti. Tapos ito PVC din to. Ang gagawin ko lang dito is papasok ko sa loob. Kaya ako nilagyan ng papasok ko sa loob. Stopper lang nitong last na divider. Para lang kapag nasa loob siya, nakaganyan siya. Yung yun lang, pero itong una hindi ko lalagyan niya. Yung huli lang. Para in case na pero di naman, in case lang naman na medyo malakas na yung buga, kung nagkataon bumigay yung maitiban niya, hindi siya tatalansik pa loob dito sa butas ng ano natin. So bali tip ko lang bago nyo ilagay ito guys, ang gawin muna natin is bumutas muna tayo dito. Kasi last time nangyayari yung nagawa mo na yung divider mo, biglang pumalpak ka dito sa butas, lumuwag, mahirap nang habulin yun. Kaya kailangan mas maganda unahin to, bumutas muna dito, tapos i-fit natin tong T dito kasi lalabas yung barrel. Yun pala yung gagawin ko ngayon, bolt action. Yung una kasi ginawa ko, tinatamad ako, tamad system ba yun, hindi hulog lang yung bala. Yung gagamitin ko, hindi pa kasi dumarating yung yung in-order ko sa Shopee. 5.5 steel ball lang. Maliit lang, ayoko nung malaking bala. Ayoko nung malalaki kasi feeling ko walang thrill kasi pag bumaril ka, sobrang laki ng bala, kahit daplis lang tatamaan. Gusto ko yung accurate ng parang mas maliit pa dito yun yung bala. Mas maliit pa dito sa pambura na to. Maliit pa yun. Yung una ko hindi nag-aamali, 4.7 mm lang yun. Sobrang liit. So, yung kasunod ng 1/8 na steel wall. So, eto, mga pala.
Ginuhitan ko na yung pupunta ng divider. Yung unang divider na to is ang layo niya sa bunganga ay 10 centimeters. Tapos yung pangalawa, ang pagitan naman sa una-una is 8 centimeters lang. So malaki yung una kaysa dito. Tapos ito yung unang divider, susunod. Tapos yung layo naman nitong butas 7 centimeters lang. Yun natin ilalagay sa T. So guys, ang tip ko sa inyo, para bilog na bilog yung butas nitong lalagyan na to, para hindi kayo magkamali, unahin nyo mas maliit ng konti, tsaka ang ganun painitan nyo. Itong gagamitin ko. Malaki diferensya nyan, pero mas maganda na yung maliit muna, yung tsaka mo ililihain bago yung malaki na ala ng gagamot yun. Kailangan fit na fit para hindi pangit yung diba? So post ko muna kasi papainitin ko to, tsaka ko butasan to. So guys, ito na ano ko na, butasan ko na. Ayun o, ito yung gamit ko, blowtorch. So yan, nabutas, hindi siya kasya, hindi yan kasya. Kaya mas maganda yan kasi malalaman mo kung fit na fit siya. Ang gagawin mo dyan, gagawin ko muna is lilihain ko muna hanggang magkasa. Break time muna guys, liha muna tayo, matagal po. Guys, may tuturo pa pala ako sa inyo isang tip, based sa mga experience ko na lang din. Diba ito, bilog to. So kailangan magbabawasan mo to, pag lilihain mo kailangan pantay na pantay, kasi pag may sumobra ka dito, alam mo, sumobra ka dito, hindi na bilog yan. So ang gagawin nyo is ganito, tip ko lang guhit muna kayo ng pabilog dyan, yung pantay na pantay din. Tapos konti-konti lang, konti-konti ganyan, paikot, pantay na pantay. Tapos doon kayo magsisimula, yung magiging pattern nyo, para kapag nag-iya kayo, pag umabot na kayo dun, stop na dun, para pag umikot ka, pantay na pantay din yung pagkabilog niya guys. Yun, isa sa mga tip yun, based on experience. So halimbawa nag-iha ka dyan, so dito maluwag na, dito hindi pa, dito maluwag yan. Pag pinasok mo na to, na yung mga siwang mas maganda pag tight fit talaga siya. So yun guys, bago makalimutan, tip ko lang yun. Wait lang guys, gagamitin ko siya nito. Yung kung uubra, pero ito tiyagaan lang naman to. Yun talaga, wala tayong pambili ng airgun, PCP, so tiyagaan. Sige guys, wait lang. So ito na guys, nukit ko na, kaso medyo may nakakainis, merong konting maluwag dito. Pipit ko, wait lang. Ayan, may konting ngayon hindi ako satisfy, pero overall fit naman siya, fit siya, hindi siya yung hindi pa naman tapos yan. Ikot, ipapantay natin yan pag may barrel na. Yan siya guys, ginuhitan ko yung ano niya, tapos yan, tanggalan natin dito para medyo clear siya,
Ayan na guys. Yan lang, ganyan lang. Kahit maganda yan, okay lang. Kahit di perfect. Para lang salo niya yung hangin. So yung nakaharap. So yung nakaharap dito. Pakita ko sa inyo. Yan, pag nasa loob na. Ayan. Pasalo yan. Hindi lang makikita eh. Pero pasalo yan. Ngayong nangyari na natin na magpo-proceed na tayo sa paglagay ng divider sa combustion chamber natin. Linisin ko lang to guys, medyo madumi. Hindi kasi kakapit ang tawag dito. Glue pagka madumi. So lilinisin ko muna. So ayan guys, nga pala yung para malaman mo kung nandun na yung ilalagay natin na to, mga chamber na dalawa, dalawa, kailangan mo nito. Ayan. Ito yung guhit nito. Ito, uunahin natin yung nasa dulo. Muna natin ipapasok ito. Pag na magkaano yan. Ayan. Ayan. Para alam mo hanggang saan mo tutulak. Ayan, ganyan lang. Tapos pag yung pangalawa na, ganyan lang. Pantay yan. Ayan. Ayan. Para alam mo kung saan yung hangganan. So, yun guys. Assemble na natin.